Welcome back to Kanto Tehero Channel. Magandang araw sa inyong lahat mga kakanto. Bago natin pag-usapan ang topic for today on how to scan documents using mobile phone, baka naman hindi pa kayo nakasubscribe. Ito lang pagkakataon para kahit simpleng pag-click lamang ng subscribe button ay malaki na ang magagawa upang magpatuloy pa ang gawain ng channel na ito. Sharing video guides, educational contents, and other important information. Marami akong nababalitaan na sumasakit ang ulo ng ating mga guro. Opo, sumasakit po ang ulo ng ating mga guro dahil sa mga LAS or learning activity sheets na ina-upload ng ating mga online student sa Google Classroom or other virtual classroom platform. Dahil hindi nila ito mabasa, kalimitan ay malabo o blurred ang scan copy. Mga guro, pasensya na po kayo. Marahil ay nag-uumpisa pa lamang matuto ang ating mga mag-aaral ng panahon, sa ating bagong panahon ngayon, ang new normal. Ang po ng channel na ito ay matulungan ng ating mga guro at mag-aaral. Kaya gumawa po kami ng video guide on how to scan documents using mobile phone. Let's start with my 5 recommended scanner apps from Android Play Store. Number 1, Google Drive. Tama po, Google Drive. Meron na pong scan features ang Google Drive. Kalalabas lang ng update ni Google last October 2. Ang icon is ito sa hindi pa nakakaalam ng icon ng Google Drive. Number 2 is Microsoft Office Lens. Tama po, naglabas din ng update si Microsoft Office at ang features niya yung lens para sa scanner. So ito yung icon kung magda-download kayo, buong Microsoft Office nang i-download niyo para hindi na specific Microsoft Office Lens lang ang i-download. Kasi dito sa whole Microsoft Office andito na yung Excel, PowerPoint at saka Word. Number 3 is yung document scanner. And ito yung icon. Then number 4, clear scanner. Ito naman yung icon. And the last on my list, handy scanner. And ito yung icon. So bakit 5 choices pa yung ibinigay kong recommendation? So alam naman natin itong Google at Microsoft is malalaking developers yan. So in case magkaroon kayo ng problema dito sa dalawa, meron tayong tatlong alternatives. Napakataas ng competition dun sa dalawang company nito, developers nito. So for example, si Microsoft at si Google, tingnan natin kung ano yung mga pinagkukumpetensyahan nila. So si Microsoft naglabas ng Excel. Ganun din naman merong katapat sa Google, ang Google Sheet. So Word, Google Docs ang katapat. PowerPoint, Google Slide ang katapat. And ngayon yung Lens, meron namang scan features si Google. So dumako tayo dun sa preparation. Bakit kailangan natin pag-usapan ng preparation? Kasi mas maganda kung sasabayan ninyo ko para mas mabilis nating intindihan yung step by step process. Number 1, kailangan natin ng Google account or Gmail account. Number 2, good lighting. So pag sinabing good lighting, pwede na yung light bulb na buksan or yung fluorescent lamp ninyo sa bahay kung wala kayong ring light. So dapat din ihanda yung kung anong document ang ating gagawing example sa pag-scan. And of course, mobile phone. So recommendation ko Android OS kasi hindi ko alam
kung yung sa iOS gagana si Google. Pero kung meron kayong iOS, itry nyo na rin. Next activity is demo. For Google Drive, we'll be showing a demo. Microsoft Office Lens, gagawa tayo ng separate video guide. Kung interesado ang ating mga viewers, just comment down. Sa document scanner, papakita tayo ng demo. Yung clear scanner at handy scanner, pares lang ang process dun sa document scanner, kaya hindi na tayo gagawa ng demo dun sa dalawang application. Mga kakanto, I'm showing now my Android phone screen. This is using Let's View apps. So let me demonstrate first the scanner apps, then followed by the Google Drive. Para makita natin or makuha natin yung installer, pindutin lang natin yung Android Play Store. Then dun sa search bar, type lang natin ang document scanner. So hanapin natin yung icon ng document scanner. Base doon sa pinakita ko kanina sa umpisa, mahirap makita dito yung tamang installer. So sinadya ko lang talagang ipakita ito sa inyo, pero nag-prepare ako ng URL link para siguradong tama yung apps na i-download natin. So yung URL link na to is ilalagay ko rin dun sa video description sa ibaba para directed na kayo sa installer. Puntahan natin yung URL link na ginawa ko dun sa notes. Ayan, so document scanner. Click lang itong link and direct na tayo dun sa installer. Ito na ngayon yung icon niya kapag i-download yung installer. So magkaiba yung icon dun sa naka-install sa cellphone at ang icon na para sa installer, kaya nakakalito. Kung mapapansin nyo, nakalagay dito sa option is uninstall or open. So ibig sabihin naka-install na sa akin yung document scanner. Kaya ang gagawin natin, i-uninstall natin to para makita ninyo yung buong process. Now, wala na akong naka-install na document scanner. So click ulit natin yung link and dinirect na tayo sa Play Store. Install natin siya, click lang itong installer, hintayin natin ma-download and ma-install. Installing na siya, so wait lang tayo ng ilang saglit. Yan, sinasabi dito open, pero papakita ko muna sa inyo yung icon niya. Ito yung bagong download natin na document scanner, ito yung icon niya. Go back tayo dun sa Play Store, open natin. Ito ang UI ng document scanner o yung user interface. Kung makikita ninyo dito, ads lang to. Then merong bakanting folder dito. Isa-isahin natin. Dito from the top, click natin to. Ito yung main menu. Ito, kung makikita nyo ito yung crown, ads din lang siya. In-encourage tayo na bumili na lang ng licensed software. Go back. Ang kasunod is yung folder. Kung makikreate ka ng bagong folder, halimbawa, pangalanan natin nito na scan copy in create. Ayan, mayroon ng folder doon na scan copy. Yung kasunod, yung arrow down and arrow up, click natin. Ang laman niya, ito lang, sa pagsosort ito ng mga files para madaling hanapin yung mga nakasave na files. So, sorting lang siya. Susunod naman is dito sa bottom, meron tayong icon ng camera at saka ng folder na naman. Ito yung kailangan natin. Icon ng camera, button para makapag-scan tayo. Pakita ko muna sa inyo itong kulay blue na icon ng folder. Click nyo na lang allow. Ito yung mga existing files ninyo na nakasave sa cellphone, sa internal drive ninyo. So mamaya makikita ninyo kung anong gamit niyan. Go back tayo dito sa main menu. So isahin natin. Itong crown nito na premium, pinakita ko kanina sa taas. Ito ay invitation din para bumili ng licensed software ng document scanner. Sumunod yung signature. Anong ginagawa dito sa signature? Click natin. Halimbawa, si Cardo ang ating gagawa ng signature. Click lang natin itong check na to para ma-save yung signature. So, yun yung gamit nun. So, let's go back do sa main menu. Yung kasunod ng signature ay high quality. Kapag in-enable natin itong high quality, balik na naman tayo dun sa invitation nila na bumili ng license. Pakita ko sa inyo. Yeah, let's go back. Yung kasunod is language option. Click natin. Ayan.
Ang default ay English. Wala na akong gagalawin dito kasi okay na ako sa English. Pero kung merong iba sa inyo na may ibang gustong language, pwede kayo pumili dito. Marami to. Yan, kapag merong mga advertisement na nag-pop up, close lang natin. Go back dun sa main menu para tapusin natin yung options. Tapos na tayo sa language option. Ito naman sa settings. Click natin ng settings. Ito lang ang laman niya. Settings scanner. So sa akin na as is lang yan, hindi ko nagagalawin. Then display and PDF, wala naman tayong gagalawin dyan, as is lang. Go back sa main menu. Pagkatapos ng settings, itong privacy policy. So common ito sa lahat ng application. Ito yung disclosure niya nila ng mga rules and regulation regarding sa privacy ng kanilang mga customer. Hindi ko na ipapakita sa inyo kasi mahaba ito. Lastly, itong share button. Dito sa share button, kung nakita nyo kanina yung URL link, yun lang yun. Para ma-share yung kanyang installer kung saan naka-link. Ganito lang, pinindot ko lang itong note ko. Na yun, marirecord dun sa note ko yung URL. And pag kinilik mo yung URL, directed ka na dun sa installer. Go back dun sa document scanner. Na-review na natin lahat itong sa main menu. Dito naman tayo sa scanner, yung main topic natin. Kapag pinindot natin itong icon ng camera, ito ang sasabihin niya. Allow lang natin. Then, ipapakita sa inyo yung camera. So, kanina, sinabi ko sa inyo doon sa preparation na pinag-usapan natin, ihanda na yung documents na iskanin. And, kailangan na proper lighting. In my case, meron kaming ring light, kaya nakatutok na yung ring light. So, itututok ko na lang doon sa document na i-scan natin. Kapag okay na yung framing, pindutin lang yung camera icon. Yun, meron ka ng scan copy. Kung makikita ninyo yung mga lines at saka mga bilog, ito yung crop guide. So, paano nyo i-crop yung document. Kung satisfied na kayo dun sa alignment, i-click lang ninyo yung check icon dun sa bottom. Gawin natin. Meron ditong arrow clockwise at arrow counterclockwise. So, ibig sabihin yan, pwede nyo i-rotate yung document kung saan nyo gustong i-rotate. Clockwise or counterclockwise. Ito namang arrow down, arrow up, ito lang ang trabaho niya. I-align lang niya sa eskwala. Kung makikita nyo kanina, kinarap na natin dun sa desired content ng scan copy natin. So, nung pinindot natin itong arrow down, arrow up, bumalik sa dun sa eskwala na pagkaka-crop. Ibalik natin sa crop ng tamang cropping. Kung okay na yung area, itong check icon na to ipindutin. Kasunod isa magpa-prompt naman yung mga filter. Itong mga bilog na to filter yan. So, halimbawa ito black and white, itong sumunod colored, itong original, itong kasunod lighten to, then itong kasunod ang black and white. Itong kasunod is filter ng gray. So, dito ako sa una. Meron na naman dito sa bottom na mga options bago mo i-okay. So, tingnan natin. Pag pinindot niyo itong icon na to, ayan, bibigyan kayo ng option ng mga filters. Then, itong isa, ito yung opacity. Kung gaano ka-opaque yung image na gagawin nyo. Kaya minsan malabo pangit yung opacity. Meron siyang sliding bar. Kaya, pwede ninyong pataasin ang opacity niya. Ang sumunod, itong araw na to, sa brightness naman, meron ding sliding bar. So, ayan. Na masyadong epekto. So, ilagay lang natin sa gitna. Itong kasunod na icon is rotate lang yan. Kontento na ako dun sa scan copy ko, kaya ito, ititik ko na lang yung check icon. Ayan na, nakasave na yung in-scan natin na kopya. Ito, kung i-click natin ito, pwede pa tayo, kung may isa pang page, pwede pa tayo mag-scan. Then ito po, kung gusto mo na i-share yung document na in-scan mo. And ito naman, kung gusto mong mag-add ng document, i-attach dito sa document mo ito. Try natin. Yan, open muna natin yung document. Pindutin natin itong pencil icon. Bibigay sa itong mga editing tools. Isahin natin. Tingnan natin kung ano mangyayari kapag pinindot natin itong unang icon. Yan. Itong unang icon ay sa signature. Kung paano natin i-apply ang signature. Pindutin itong check icon. Kung makikita niyo dito, ayun, pwede na ninyong ilagay kung saan yung gustong lagay yung inyong signature. So, isang kontrata to. So, ayun, nakalagay na dun yung signature. Ito namang kasunod na icon is sa calendar. Pag pinindot niyo yung okay, yung stamp ng date, yun, lalabas. I-drag down lang ninyo. Halimbawa, dito lang sa mayroong signature.
dito mo ilalagay, medyo lakihan ng konti, dito tapat natin, yan ang gamit niya. Itong kasunod is yung folder. Halimbawa gusto mong mag-attach galing doon sa mga dati mong mga nakasave sa cellphone mo. Itong logo ng YouTube channel ko. Bago mo i-attach, pwede mong i-crop din siya. Okay lang natin. Ayun, ilagay natin dito para sama-sama na siya. Pwede rin tayong mag-add ng text dyan. Halimbawa, si Cargo Dalisay nga ang pumirma. Pili tayo ng kulay ng text. Para formal, pili natin yung black. Ulat natin ang Cargo Dalisay. Kapag okay na, itong check ulit. Pinitin natin. And yun, meron ka ng text. I-align lang natin. So, ayan. Yan ang gamit ng mga editing tools dito sa baba. So kung satisfied ka na dun sa document mo, ito yung check icon. So, ito na, nakasave na ulit dun sa folder yung scan copy natin. Pwede na tayong mag-share or mag-save ng ating documents sa iba-ibang mga cloud facility or pwedeng isend ito sa email. Kung gusto niyo ipasa halimbawa sa teacher niyo, sa email ng teacher mo, pindutin lang itong share button. Dito merong option ka kung PDF ba yung kopya or image lang. Try natin ng PDF lang. Then pindutin natin itong share button. Usually naman dito lang sa Google Drive na kailangan nating i-save ito para sa ating Google Classroom. O kung gusto nyo sa email, dito maraming option kung saan niyo i-share. This time i-share lang natin dito sa Google Drive. Pindutin natin siya. Then, i-check nyo kung tamang account ninyo sa folder. Halimbawa, sa classroom folder. So, tama na yung ating settings dito. Click lang nyo yung save dito sa baba. Nakapag-share na kayo. Then, kung gusto naman ninyong makita dun sa Google Drive, punta lang kayo dun sa Google Drive. Ito yung icon. Pindutin lang nyo. And kanina, sa folder, sa classroom. Pindutin natin yung classroom. Meron dalawa ditong documents na isang may icon na ng contacts at isang wala. So itong may icon ng contacts, ibig sabihin nito na i-share na. So itong isa wala pa, so ibig sabihin hindi pa. So ito yung ating isinave sa Google Drive. Buksan natin Google Plus PDF. So tama. Kasi meron siyang logo, may firma ni Cargo Dalisay. Maraming pwedeng gawin dito sa Google Drive, kaya lang separate video to, out of scope natin. So yan yung basic function ng document scanner, and pares na pares lang yung process dun sa dalawa pang scanner apps, yung handy scanner at saka clear scanner. So sana nakakasunod pa kayo. Pwede naman yung i-post or i-resume yung video para sabay na sabay kayo. Ang next na demo naman is yung sa Google Drive. I assume na lahat tayo ay mayroong Google account or Gmail account. Mayroong dalawang paraan kung paano ma-access ang Google Drive. Ang una ay yung sa icon na Google Drive. And yung pangalawa, pag binuksan mo yung Google Chrome, makikita nyo yung grid dito sa katabi ng profile pic. Pindutin nyo yun. And magbibigay si Google ng mga list na mga application under Google. Hanapin lang natin yung icon ng Google Drive. So ito yun. Mamimili lang kung halimbawa maraming naka-register sa inyong account ng Gmail. Pili lang kayo, then okay. Ito yung user interface ng Google Drive. Hindi ko na i-discuss sa inyo yung detalye ng Google Drive. Ang focus lang natin is related lang sa scanning. Itong plus sign dito sa baba, ito yung magdadala sa atin papunta sa scanner. So, pindutin natin yung plus sign. Makikita yung option folder, upload, scan, Google Docs, Google Sheet, Google Slide. So, ito yung kabuuan ng update ng Google. So, dati kasi, pag pinindit mo itong icon na to, dito makikita yon. Pero, iba na yung kalagay mga options. Let's go back dun sa scanning. Pindutin natin itong plus sign. Then, itong scan. Ayan. The same lang. Doon sa kanina, doon sa document scanner. Itatapat lang natin yung document na scanning natin. Then,
i-click yung camera icon. So ngayon, iba yung process niya, pero may check icon din doon. Kung gusto mo na itong scan copy mo na ito, click na yung check icon. Kung ayaw mo naman, ito na mga X. Halimbawa, next natin. Kuha ulit tayo ng bagong image, scan image. Ayan. So, i-click na natin yung check icon. Pag-aralan naman natin yung mga icon sa bottom. Pag pinindot natin itong arrow na to, ibabalik ka dun sa camera. Pag ito namang icon nito na parang paint, tulad kanina, bibigyan din kayo ng filter. Kung black and white, color drawing, or none. Pili lang kayo ng gusto ninyong kopya. Piliin ko muna yung black and white. Then yung kasunod icon na to, anong ginagawa niya? Pindutin natin. Yan ang icon ng rotate. Then, of course, familiar tayo dito sa icon na to. Ito yung cropping icon. Sakop naman yung buong area ng kailangan nating ipakita dun sa documents. Kaya done ko na lang. Kung satisfied ka na, pindutin lang yung save. Hindi ko na ituro kanina kung paano i-rename. So ganito lang, i-rename lang yung scan copy natin para naka-organize tayo. Bawa ay Cardo 1. Diretso na agad ang save nito sa Google Drive. Google Drive na mismo, hindi na tulad kanina na pwedeng sa phone pa or sa internal drive. Ito direct na. Check lang yung account ng Google, then folder saan mo i-save. So kanina nag-save tayo dito sa Classroom, save din natin dito sa Classroom para isang save. Pindutin lang yung select, then save. Ito na yung sinave natin. Tingnan natin pag in-open. So ayan ang PDF copy. Kung makikita ninyo yung mga option dito, ito, halimbawa i-share mo na ito doon sa Google Drive mo, pwedeng mag-comment dito. Halimbawa may taga-review ka, ipinasa mo sa kanya, masasave dito yung comment. Para naman sa search ito, kung halimbawa mayroon kang hinahanap na word, i-type dito, halimbawa quick, tingnan natin. So walang nagbago, go back. Yung kasunod, itong tatlong dot na to, maraming option dito sa tatlong dot na icon. Pwede mo na i-share. Itong add to stored, ay para lang mabilis mong makita yan. Kung gusto mong mabasa ng offline yung document mo, pindutin mo lang ito. Ito naman ay kung gusto mong makuha yung link kung saan nakasave, pwede mong i-off or i-on. Pwede mo na i-copy yung link dun sa Google Drive mo. Then ito, pwede kang gumawa ng bagong kopya. Then send a copy. Itong send a copy is sa email. Kasi naman gusto mong padalhan. Then open with. Ito magandang nagagawa nitong open with sa laptop or sa desktop. Pero dito sa cellphone, hindi kaya. Pwede, ang ibig kong sabihin, kapag in-open with docs mo yung PDF file na yon, i-convert na niya sa editable na Google Doc yung scan copy mo. Diba, tinatamad kang mag-type ng buong page na yun at kailangan mo sa research, si Google na mismo ang gagawa para sa iyo nun. Ipapakita ko sa inyo mamaya using yung Google Drive ng laptop. Then, ito, kung gusto mo i-download naman sa local drive mo, o pwede mo pang i-rename, or pwede mong lagyan ng shortcut. Ito, kung gusto mong i-delete, i-move sa bin. Ito, sa details and activity lang, tracker yan. Ito, printer. Kung nakakonect yung cellphone mo sa printer, pwede mong i-print. Then, pwede ka mag-add sa home screen. And ito na yung delete na sinasabi ko. Para mapunta sa bin, sa trash bin. Itong move, kung gusto mo ilipat pala sa ibang folder, ito na yung totoong last, yung report abuse, kung meron mga abuse. Dahil ito, di ba, sinishare natin, meron mga nagko-comment, baka may basher nag-comment. So, pwede mo i-report dito. So, yun yung basic ng scanning using Google Drive. At ipapakita ko sa inyo yung function naman ng Google Drive na pwede nilang i-convert yung scan copy sa Google Doc. Ibig sabihin, editable na siya, pwede mo i-edit yung content. Hindi siya image lang. Mga kakanto, ito na yung screen ng laptop ko. Paano pumunta naman sa Google Drive using laptop? Dapat nakalagin ka sa Google Chrome. So, kung makikita nyo, meron akong avatar dito. So, ibig sabihin, nakalagin ako sa Google Chrome. Ayun, merong icon dito ng Google Apps. Pindutin lang natin ng Google Apps, then hanapin si Google Drive. Kung
ibang account na nakalagin, i-search lang natin. Hanapin na natin yung folder kung saan sinave natin yung scan documents natin. Ito yung recent niya. Nandito si Cardo 1 PDF. Ito naman yung folder. Ito yung benefits ng ng Google Drive. Kahit on the go ka, halimbawa, hindi mo nadala si laptop, dala mo lang ay si cellphone, pwede mo ma-access yung document mo. I-click natin yung folder and open natin si Cardo 1 PDF. Ito yung kopya niya. So kanina pinakita ko sa inyo kung paano lagyan ng signature. Dito naman sa Google Drive, meron akong separate video guide kung paano maglagay ng e-signature sa PDF. So ilalagay ko rin sa description ng YouTube video na ito yung link ng video guide ko. As promised kanina, ipapakita ko sa inyo kung paano may convert ni Google ito from PDF to Google Docs. So right click yung document, then open with. Pindutin lang si Google Docs. Co-convert na ni Google yung scan copy mo into Google Docs na editable siya. And yan, malaki ng tulong sa mga mag-aaral natin na gumagawa na research. Instead buong araw mag-type siya ng research paper niya, co-convert na lang ni Google. Okay, kung nagustuhan ninyo yung video guide na to, abay, huwag na mag-atubili. I-like and share na ninyo upang malaman din ng ibang mga kaibigan natin.